Kahit gaano ka-emotional ang problema nila, ang story nila, huwag mong gagalawin ang ipon mo. At kahit gaano pa na nakakaawa ang pinagdadaanan nila, huwag mong ibigay ang ipon mo. Kasi hindi lahat ng iyak dapat saluhin ng pera. At hindi lahat ng kwento ng hirap, responsibilidad mong ayusin. Kasi may mga taong magaling magkwento, magaling magpaawa, magaling magpabigat ng loob, pero walang balak magbago ng situation nila. At kadalasan ang tinatamaan yung mga taong marunong mag-ipon, marunong magtiis at marunong maghanda. Kaya sana intindihin mo na ang ipon ay proteksyon. Hindi luho ang ipon ha, hindi sobra, hindi rin madamot. Ang ipon ay para sa araw na ikaw ang mangangailangan. Kasi kapag binigay mo ang ipon mo dahil lang sa awa mo, sino ang nasasalo sa iyo kapag ikaw na ang nahirapan? Pangalawa, itigil ang guilt na hindi naman sa'yo. Hindi mo kasi kasalanan kung may pinagdadaanan sila at hindi rin solusyon ng pera kung paulit-ulit lang ang problema. Ang pagtulong na inuubos ka ay hindi tulong. Pampahaba lang yan ang cycle nila. Pangatlo, piliin ang responsibilidad mo sa sarili mo. Pwede kang tumulong kung kaya mo pero hindi mo kailangang isakripisyo ang safety at seguridad mo para lang masabing mabuti kang tao. At ang tunay na kabutihan may hangganan. At ang hangganan na yun ang magliligtas sa iyo balang araw. Kaya ulitin ko, hindi lahat ng kwento dapat sagutin ng pera mo. Ang ipon ay proteksyon, hindi extra ha. At ang awa na walang hangganan, mapapahamak ka dyan. Kaya kahit gaano kasakit ng kwento nila, huwag mong ibigay ang ipon mo. Dahil balang araw, kapag ikaw na ang nangailangan, ang ipon na pinoprotektahan mo, ang tanging kakampi mo. Ulitin ko, ang ipon na pinoprotektahan mo, ang tanging kakampi mo kapag ikaw naman ang nagkaproblema.